Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa ating channel, Ang Aking Bayanan. Ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong puno ng drama, aral at mga sitwasyong sumusubok sa tibay ng isang pamilya. Dito, ating sasaksihan kung paano ang isang biyenan ay maaaring maging isang anghel na tagapagtanggol o isang hamon na kailangang lampasan. Mga salaysay ng pag-ibig, pagtataksil, sakripisyo, at pagbangon mula sa pagkakadapa. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili, huminga ng malalim, at buksan ang inyong puso't isipan para sa kwentong ating babalikan ngayong araw. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment, at subscribe. I-activate din ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kwento. Kagagaling lang ng hatol na ako'y paralisado. Agad na inihagis ng asawa ko ang mga damit ko sa maputik na bakuran. "Umalis ka! Pabigat kang inutil ka!" Malupit niyang sigaw. Habang umiiyak, kinaladkad ko ang aking sarili palabas ng tarangkahan. Bigla, ang matandang pulubi na madalas kong bigyan ng pagkain ay itinapon ang kanyang tungkod at yumukod ng may paggalang sa akin. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kuwentong ito. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito, ha? Ang bango ng ginigisang bawang at ng kumukulong sabaw ng sinigang ang bumalot sa maliit na kusina mula pa kaninang madaling araw. Pinunasan ni Aliana ang pawis na tumutulo sa kanyang sentido gamit ang likod ng kanyang palad. Ang duster na koton na suot niya ay kupas na ang kulay, ngunit malinis at plansado dahil maingat niya itong pinaplansya palagi. Para kay Aliana, ang pagsilbi kay Marco at sa kanyang biyenan ay isang uri ng pagsamba. Isang daan patungo sa langit na ipinangako sa bawat payong pangkasal na kanyang narinig. "Aliana, nagluluto ka ba o nagme-meditate? Aalis na ang asawa mo, hindi pa rin handa ang almusal." Ang matinis na sigaw mula sa itaas ay nagpagulat kay Aliana. Boses iyon ni Aling Remedios, ang kanyang biyenan. "Sandali lang po, Nay. Inihahanda ko na po sa mesa," sagot ni Aliana na medyo pasigaw ngunit nananatiling magalang. Mabilis na inayos ng kanyang mga kamay ang mga mangkok, sinisigurong walang kahit isang patak ng sabaw na dudungis sa puting mantel na paborito ng kanyang biyenan. Hindi nagtagal. Bumaba si Marco mula sa hagdan habang inaayos ang kanyang kurbata. Guwapo ang kanyang mukha, ngunit palaging may bahid ng hindi pagkasiyahan doon. Sinulyapan niya ang hapagkainan at umupo nang hindi man lang tumitingin kay Aliana. "Nasaan ang kape ko? Alam mong may mahalaga akong meeting ngayong umaga. Kung aantukin ako sa harap ng kliyente, tapos ang career ko, gusto mo bang kumain tayo ng bato?" Malamig na sabi ni Marco. Nagmamadaling inilapag ni Aliana ang tasa ng mainit na kape sa kanang bahagi ni Marco. "Pasensya na, mahal. Heto na ang kape mo. Ingat ka, mainit." Ngumuso lang si Marco, humigop ng kaunti, at muling inilapag ito ng padabog kaya't tumapon ng kaunti sa platito, kulang sa asukal. 3 taon ka ng asawa ko. Pagtimpla lang ng kape hindi mo pa maperpekto." Sa kabilang dulo ng mesa, si Aling Remedios na kararating lang ay sumabat habang kumukuha ng pritong galunggong. "Pasensya ka na, Marco, anak. Ang asawa mo kasi sanay sa hirap. Iba ang panlasa niya sa ating mga sanay sa masarap na pagkain. Swerte ka't pinulot mo pa siya para maging asawa." Kumirot ang puso ni Aliana, ngunit yumuko na lamang siya, lumunok na tila may pait. Walang nakakaalam na ang perang panggastos na ibinibigay ni Marco buwan-buwan ay saktong-sakto lang, minsan pa nga'y kulang. Madalas na kailangang mag-isip ni Aliana ng paraan. Minsan pa'y lihim na ginagamit ang sariling ipon, ang natirang pamana mula sa kanyang mga umampong magulang, para lamang magmukhang disente ang kanilang hapagkainan para sa pamantayan ng pamilya ni Marco. "Aalis na ako." Biglang tumayo si Marco at sinunggaban ang kanyang briefcase. Walang halik sa noo, walang mainit na paalam. "Mahal, ang baon mo." Sinubukan ni Aliana na iabot ang lunchbox na maganda niyang inihanda. "Huwag na. Sa restaurant ako kakain kasama ng kliyente." Matigas na pagtanggi ni Marco, saka lumabas ng pinto nang hindi na lumingon pa. Huminga ng malalim si Aliana.
Iniligpit niya ang mesa sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng matalim na tingin ni Aling Remedios na patuloy sa pagmuya habang binabantayan ang bawat kilos niya na parang isang guwardiya sa bilangguan. Habang naghuhugas ng pinggan si Aliana, may napansin siya sa maliit na mesa sa sala, isang kulay asul na folder. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Aliana. Alam na alam niyang iyon ang folder ng presentasyon ni Marco para sa kanyang promosyon sa trabaho ngayong araw. Ilang linggo na itong bukang bibig ni Marco. Ito ang kanyang tiket para sa mas malaking sahod. Diyos ko, naiwan ni Marco ang folder niya, bulong ni Aliana sa pag-aalala. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Aliana ang kanyang apron. Kinuha niya ang kanyang pitaka at ang susi ng kanyang lumang motorsiklo. Saan ka pupunta? Hindi pa na isasampay ang mga labada. Sigaw ni Aling Remedios nang makita si Aliana na nagmamadali. Naiwan po ni Marco ang mahahalagang dokumento. Nay, kailangan kong ihatid ngayon din. Baka mapagalitan siya ng boss niya. Mabilis na sagot ni Aliana habang tumatakbo palabas. Sobrang traffic sa kalsada noong umagang iyon. Pinatakbo ni Aliana ang kanyang motor ng pinakamabilis na kaya niya, sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Iisa lang ang nasa isip niya. Ayaw niyang mabigo si Marco. Gusto niyang magtagumpay ang kanyang asawa. At baka sakali, kung magtagumpay si Marco, magiging mas mabait ito sa kanya. Sa isang intersection malapit sa opisina ni Marco, nakita ni Aliana ang isang pamilyar na tao. Isang matandang pulubi na may maruruming damit na nakaupo malapit sa poste ng ilaw. Si Mang Delfin iyon. Sa tuwing papunta si Aliana sa palengke, palagi siyang nagtatabi ng pera o pagkain para sa matanda. Kahit nagmamadali, ang likas na kabutihan ni Aliana ay nagpatigil sa kanya sandali habang nakapula ang ilaw. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang 2 pirasong 100 piso. Tay, para po sa pagkain niyo, sabi ni Aliana na may tapat na ngiti. Tinitigan siya ng matanda. Matalim ang kanyang mga mata, iba sa karaniwang pulubi. Mag-ingat ka, Ineng. May maitim na ulap na nakabitin sa iyong ulunan ngayong araw. Ngumiti lang si Aliana na may pagtataka. Inakalang iyon ay isang panalangin o hula ng isang matanda. Salamat po, Tay. Nagberde ang ilaw. Humagibis si Aliana. Tanaw na niya ang opisina ni Marco sa kabilang kalsada. Nakita niya ang kotse ni Marco na kapapasok lang sa parking lot. Balak ni Aliana na mag-U-turn sa unahan para maibigay agad ang folder sa lobby. Ngunit, iba ang tadhana. Mula sa kabilang direksyon, isang delivery truck ang mabilis na tumatakbo, sinusubukang habulin ang ilaw na nagiging pula na. Si Aliana, na nasa blind spot ng driver ng truck, ay hindi na nakaiwas. Ang nakabibinging tunog ng preno ay sumabay sa nakapangingilabot na tunog ng nagbabangga ang metal. Bra-a-aka. Tumilapon ang katawan ni Aliana palayo sa kanyang motor. Naramdaman niya ang isang malakas na pagtama sa kanyang likod nang bumagsak siya sa mainit na aspalto. Isang matinding sakit ang sumabog sa buong ibabang bahagi ng kanyang katawan. Para bang ang kanyang mga buto ay dinurog ng isang higanteng maso. Umikot ang kanyang paningin, ang mga tunog ng busina at sigaw ng mga tao ay tila lumalayo at umaalingaw-ngaw na parang nasa loob ng isang garapon. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang asul na folder ng kanyang asawa na nakakalat ilang metro mula sa kanya, na bahiran ng sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang sariling mga binti. Marco. Mahina niyang bulong bago siya lamunin ng kadiliman. Ang amoy ng gamot ang sumalubong kay Aliana nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng puting fluorescent lamp sa kisame ay tumutusok sa kanyang mga mata. Sobrang sakit ng kanyang ulo. Gising ka na pala, ginang Aliana. Hindi iyon boses ni Marco. Boses iyon ng isang nasa katanghaliang gulang na doktor na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Sa likod ng doktor, nakatayo si Marco na nakahalukip-kip at may ekspresyong mahirap basahin. Hindi pag-aalala, kundi tila pagkainis. Sinubukan ni Aliana na bumangon, ngunit naramdaman niya ang isang nakapangingilabot na bagay. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Walang tugon. Sinubukan niyang iangat ang kanyang tuhod. Wala. Para bang ang kanyang katawan ay nagtatapos sa kanyang baywang.
Ang ibabang bahagi ay manhid, parang isang piraso ng kahoy na hindi kanya. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Naging mabilis ang kanyang paghinga. "Dok, bakit hindi ko po maigalaw ang mga binti ko? Bakit wala akong maramdaman?" Sinulyapan ng doktor si Marco bago muling tumingin kay Aliana na may awa. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang hatol na gumunaw sa mundo ni Aliana sa loob ng 1 segundo. "Ginang Aliana, napakalubha po ng pinsala sa inyong gulugod. Ang mga nerve na kumokontrol sa ibabang bahagi ng inyong katawan ay permanenteng nasira. Sa kabila ng aming pagsisikap, mabigat sa loob kong sabihin na kayo po ay permanenteng paralisado mula baywang pababa." Agad na bumuhos ang luha ni Aliana. Gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ang mas masakit pa sa hatol ng doktor ay ang reaksyon ni Marco. Hindi lumapit ang kanyang asawa para yakapin o patahanin siya. Sa halip, malakas na umismid si Marco at bumulong ng mahina ngunit sapat na malinaw para marinig ng matalas na pandinig ni Aliana. "Peste, pabigat habang buhay." Tinitigan ni Aliana ang kanyang asawa na may nanlalabong paningin. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa kanyang nabaling gulugod. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ward ng ospital. Tanging ang monotonong tunog ng patak ng dextrose at ang ugong ng lumang aircon ang kasama ni Aliana. Lumabas na si Marco 5 minuto na ang nakalipas. Nagdahilang aayusin ang papeles at magpapahangin. Pero alam ni Aliana na hindi lang nito makayanan ang kalagayan ng kanyang asawa na ngayon ay parang isang lantang halaman sa kama. Sinubukan ni Aliana na igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kalahati nito mula baywang pababa ay hindi sumusunod sa utos ng kanyang utak. Kakaiba, hungkag, at nakakatakot ang pakiramdam. Kinapa niya ang kanyang hita sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital. Mainit, ngunit manhid. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang madilim na hinaharap ay agad na sumayaw sa kanyang isipan. Sino ang magluluto? Sino ang maglalaba ng damit ni Marco? Paano siya magiging isang mabuting asawa kung kahit tumayo ay hindi niya magawa? "Nauuhaw ako," mahina niyang bulong. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan na parang disyerto. Tumingin si Aliana sa bedside table. May bote ng mineral water doon, ngunit masyadong malayo para maabot ng kanyang nanghihinang kamay na may nakakabit na swero. Gusto niyang pindutin ang call button para sa nurse, ngunit nahulog ito sa sahig. Sa kawalan ng pag-asa, nakatingin lang siya sa bahagyang bukas na pinto, umaasang bumalik na si Marco. Sakto noon, may narinig siyang mga yabag na papalapit, hindi isa, kundi 2. Ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sahig ay sinundan ng mabibigat na hakbang na kilalang-kilala ni Aliana. Si Marco iyon. Ngunit hindi sila pumasok. Tumigil sila sa tapat ng bahagyang bukas na pinto ng kwarto ni Aliana. "Nababaliw ka na ba? Nerve therapy? Alam mo ba kung magkano yon?" Narinig niyang pigil na boses ni Aling Remedios. Pabulong ngunit puno ng emosyon. Sabi ng doktor maliit ang tsansa. "Nay, pero kung hindi susubukan habang buhay siyang lumpo," sagot ni Marco. Ang tono niya ay hindi pag-aalala, kundi pagkadismaya ng isang taong nawalan ng pitaka. "Makinig ka, Marco," mariing sabi ni Aling Remedios. "Ang sweldo mo ay sapat lang para sa hulog sa bahay at pagkain natin. Kung gagastusin mo yan, para sa kanya na baldado na, anong kakainin natin? Aspalto? Saka, para saan pa ang gagastos ng daan-daang libo kung sa huli ay mananatili siyang sirang gamit?" Para bang tumigil sa pagtibok ang puso ni Aliana. Sirang gamit. Ganoon kadaling lumabas ang tawag na iyon mula sa bibig ng biyenan na buong puso niyang pinagsilbihan. "Eh anong gagawin ko, Nay? Hindi ko naman pwedeng iwan siya ngayon." Anong sasabihin ng mga tao sa opisina? "Masisira ang imahe ko," sagot ni Marco. Ang kanyang pag-aalala pala ay para lamang sa kanyang imahe, hindi sa kapalaran ng kanyang asawa. "Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ikaw ang nagpapakahirap. Isipin mo ang kinabukasan mo. Bata ka pa, guwapo, paangat pa lang ang career mo. Hahayaan mo bang habang buhay na mag-alaga ng asawang sa kama na lang tumatae? Kadiri." Tinakpan ni Aliana ang kanyang bibig ng nanginginig na kamay para hindi marinig ang kanyang pag-iyak.
Sobra-sobrang sikip ng kanyang dibdib, para bang biglang nawala ang hangin sa silid. Maya-maya, narinig niyang nag-aalangan ang boses ni Marco, tapos ay katahimikan. Nag-chat si Sandra kanina. Nalaman niya ang tungkol sa aksidente. Si Sandra, ang ex mo na nagtatrabaho sa bangko? Agad na nagbago ang tono ni Aling Remedios, puno ng sigla na parang nanalo sa loto. Oo, Nay. Nakikiramay daw. Tapos nag-alok ng tulong. Kung kailangan ko raw ng maliit na pautang o kausap lang, handa raw siya. Sinabi pa nga niya. Sayang naman ang isang lalaking may potensyal na tulad mo kung mabibigatan sa problema sa pamilya. Ayan na, Marco. Senyales na yan. Mabilis na putol ni Aling Remedios. Si Sandra, matalino, maganda, mayaman, makinis ang mga binti, pwedeng isama sa mga party. Iba kay Aliana na mulat sa pool. Ay ayaw ko na dahil ulila at mahirap. Tingnan mo ngayon, naging pabigat pa. Ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata ng mahigpit. Walang tigil ang agos ng luha sa kanyang unan. Sandra, ang pangalang iyon ay naging anino sa simula ng kanilang pagsasama. Ngunit sumumpa si Marco na wala na silang ugnayan. Ngayon pala, habang siya'y nakaratay at walang magawa, muling lumitaw ang pangalang iyon bilang tagapagligtas ng kanyang asawa. Pero Nay, paano kami maghihiwalay? Kaa-aksidente lang niya dahil sa paghahatid ng papeles ko? Mahinang pagtutol ni Marco. Huwag kang tanga. Ito nga ang tamang pagkakataon. Gawin mong miserable ang buhay niya. Iparamdam mong kasalanan niya ang lahat. Pahirapan mo ang isip niya hanggang sa siya na mismo ang humingi na umuwi o makipaghiwalay. Huwag na huwag ikaw ang magsasampa. Baka idemanda ka pa niya ng suporta. Palabasin mong siya ang sumuko. Isang mahinang tawa ang narinig mula kay Aling Remedios. Isang tawa na nagpakulo at nagpayelo sa dugo ni Aliana. Mamayang hapon, i-chat ko si Sandra. Sasabihin kong dumalaw siya. Para makita ni Aliana ang pagkakaiba ng isang babaeng may class sa isang baldado, para malaman niya kung saan siya lulugar. Bahala ka, Nay. Masakit ang ulo ko. Magyoyosi muna ako sa baba, sabi ni Marco. Narinig niyang papalayo ang kanilang mga yabag. Muling bumalot ang katahimikan. Ngunit ngayon, mas nakakatakot ito. Iminulat ni Aliana ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa kisame. Ang sakit sa kanyang likod ay wala ng panama sa sakit na pumupunit sa kanyang puso. Ang kanyang 3 taong paglilingkod. Paggising ng maaga, pagluluto, pagtitipid sa budget, pag-aalaga sa bahay, lahat ay nawalan ng halaga dahil sa isang trahedya na nangyari pa para sa kapakanan ng kanyang asawa. Sirang gamit, bulong ni Aliana. Inulit-ulit ang malupit na salitang iyon habang mahina niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Sa mesang katabi ng kama, nag-vibrate ang cellphone ni Aliana. May pumasok na notifikasyon. Hirap niyang inabot ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Walang pangalan. Blanko ang profile picture. Maikli ang mensahe, ngunit sapat na para mapigil ang hininga ni Aliana. Nakikiramay ako sa nangyari sa mga paa mo. Tumawag sa akin si Marco kanina. Sabi niya, pagod na siyang alagaan ka. Pasensya ka na. Siguro ito'y paalala ng Diyos na huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi mo ka-level. Alam ni Aliana kung sino ang nagpadala nito. Siguradong si Sandra. Nagsimula na ang mental torture. Bago pa man siya tuluyang magising mula sa epekto ng gamot, tinitigan niya ang kanyang mga binti na hindi gumagalaw sa ilalim ng kumot. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay naiipit sa lalamunan. Siya ay nag-iisa. Tunay na nag-iisa sa gitna ng mga lobong nagbabalat kayong tupa, o baka hindi. Biglang naalala ni Aliana ang matalim na tingin ni Mang Delphine, ang pulubi sa may traffic light kaninang umaga. May maitim na ulap na nakabitin sa iyong ulunan ngayong araw. Ito na ba ang ulap na tinutukoy niya? At kung ito ay simula pa lamang ng bagyo, kakayanin ba ni Aliana na mabuhay ng walang panangga? Habang ang taong dapat sana'y magpoprotekta sa kanya, ay naghahanda na para itulak siya sa gitna ng ulan. Uuwi na tayo ngayon. Ang pangungusap ay hindi isang alok, kundi isang utos. Pumasok si Marco sa ward na nakasimangot. Inihagis ang isang bag na may lamang damit ni Aliana sa paanan ng kama. Walang tanong na, "Kamusta ka na?"
O masakit pa ba? Natigilan si Aliana. Sinubukang ituwid ang kanyang likod na naninigas pa. Pero, Marco, sabi ng doktor, kailangan ko pa ng obserbasyon kahit 2 araw pa. Sobrang sakit pa rin ang likod ko kapag gumagalaw. Gusto ka lang perahan ng doktor na, yon Aliana. Akala mo ba tumutubo ang pera sa puno? Marahas na hinawi ni Marco ang kurtina, kaya't sumilaw ang sikat ng araw sa kanyang mga mata. Ang bayad sa kwarto mo isang gabi lang ay kalahati na ng sweldo ko. Kung mag-iinarte ka pa rito, anong kakainin natin sa susunod na buwan? Buhangin? Yumuko si Aliana, kinukuyom ang magaspang na kumot ng ospital. Ang kasalanan na itinatanim ni Marco ay nagsimula ng tumubo, tulad ng damong sumasakal. Pasensya na mahal. Hindi ko intensyon na maging pabigat. Kung ayaw mong maging pabigat, sumunod ka. Magbihis ka na. Naghihintay na si nanay sa inarkilang sasakyan. Mahal ang taxi, kaya hiniram ni nanay ang pick-up ni Kapitan para maisakay yang luma mong wheelchair. Ang pag-uwi ay isang pisikal at emosyonal na pahirap. Ang pick-up ay walang maayos na suspensyon. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng matinding sakit mula sa kanyang gulugod hanggang sa kanyang ulo. Ngunit si Marco, na nagmamaneho sa harap kasama si Aling Remedios, ay hindi man lang nagdahan-dahan. Masaya silang nag-uusap. Ang tawa ni Aling Remedios ay maririnig paminsan-minsan. Salungat sa pagtitiis ni Aliana, nakagatin ang labi para pigilan ang pagdaing sa masikip na likuran. Pagdating sa bahay, isang bagong katotohanan ang sumampal kay Aliana. Ang kanilang maliit na bahay na dati niyang inalagaan ng may pagmamahal ay naging isang kulungang puno ng hadlang. May 2 baitang sa harap ng terasa na imposible niyang malampasan gamit ang wheelchair. Marco, tulong. Tumingin si Aliana kay Marco na nauna nang pumasok sa pinto. Lumingon si Marco, huminga ng malalim na tila sinasadya. Diyos ko naman, kararating lang ng bahay. Magbubuhat na agad. Ang bigat mo kaya, Aliana. Kaya huwag kang puro tulog. Kahit na bumaba ng husto ang timbang ni Aliana dahil sa stress, inilagay pa rin ni Marco ang sarili bilang biktima. Marahas na binuhat ni Marco ang katawan ni Aliana. Halos kinaladkad papasok sa sala at ibinagsak sa lumang sofa na manipis na ang espongha. Aray! Napasigaw si Aliana nang tumama ang kanyang balakang sa kahoy na balangkas ng sofa. Huwag kang maarte, malambot yan, sabi ni Aling Remedios na pumasok habang nagpapaypay. Sige na Marco, magpahinga ka na. Siguradong pagod ka sa pag-aalaga ng asawang may sakit, hayaan mo muna siya dyan. Agad na pumasok si Marco sa kwarto. Iniwan si Aliana na nakahandusay sa sofa. Ang kanyang wheelchair ay itiniklop at basta na lang inilagay malapit sa pinto, malayo sa abot ng kanyang kamay. Lumipas ang mga oras, lumubog ang araw at nagsimulang gumapang ang dilim sa sala. Hindi pa bukas ang ilaw. Pakiramdam ni Aliana ay nagliliyab ang kanyang lalamunan. Mula nang umalis sa ospital, wala pang kahit isang patak ng tubig ang dumampi sa kanyang lalamunan. Nay! Marco! Mahina niyang tawag. Bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Marco na nakapambahay, basa ang buhok at mabango. Mukha siyang presko, kabaligtaran ni Aliana na gusgusin at amoy gamot. Marco, pakikuha naman ako ng tubig. Sobrang uhaw na ako, pakiusap ni Aliana. Tinitigan siya ni Marco na parang hindi makapaniwala, na tila humiling si Aliana na ibili siya ng isang isla. Tinawag mo ako para lang kumuha ng tubig? May kamay ka, di ba? Hindi naman lumpo ang kamay mo? Kumuha ka mag-isa, pero malayo ang wheelchair, Marco. Hindi ako makalakad. Gumapang ka! Biglang sigaw ni Marco. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa maliit na silid. Magsikap ka. Aliana, huwag kang maging isang ganap na pabigat. Kung hindi mo magamit ang paa mo, gamitin mo ang kamay mo. Kaladkarin mo ang katawan mo. Kailangan mong matutong maging independent ngayon dahil hindi ako papayag na maging alila mo 24,007. Tumulo ang luha ni Aliana. Binaliktad ng lohika ni Marco ang katotohanan. Paano siya matatawag na pabigat sa bahay na siya mismo ang nag-aasikaso? Ngunit dahil sa takot, nawalan siya ng lakas ng loob. Nanginginig,
Ibinaba ni Aliana ang kanyang katawan mula sa sofa patungo sa malamig na sahig. Muling sumakit ang kanyang likod. Nagsimula niyang kaladkarin ang kanyang katawan, gumapang bawat pulgada patungo sa dispenser sa sulok, tulad ng isang sanggol na natututong gumalaw, ngunit may kasamang sakit at kahihiyan na hindi masukat. Si Marco ay nakatayo lang, nakahalukip-kip, pinapanood ang kanyang asawa na gumagapang sa sahig. Malamig ang kanyang tingin, walang bahid ng awa. Kinuha pa niya ang kanyang cellphone. Hindi malaman kung sino ang kachat, habang bahagyang nakangiti sa screen. Hindi pinapansin ang hirap na paghinga ni Aliana. Nang makuha ni Aliana ang baso at mapuno ito ng tubig, ang kanyang nanginginig na kamay ay aksidenteng nasagi ang isa pang baso sa tabi nito. Blag! Nahulog ang baso at nabasag. Diyos ko naman, napakamalas mong babae. Lumitaw si Aling Remedios mula sa kusina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga bubog. Baldado na nga, naninira pa ng gamit. Regalo yan ng tita mo. Alam mo ba? Pasensya na po, Nay. Madulas po ang kamay ko. Lumapit si Marco. Sa halip na tumulong, sinipa pa niya ang mga bubog palayo. Muntik nang tumama sa mga daliri ni Aliana. Ngayong gabi, dito ka matutulog. Sa sofa, malamig na utos ni Marco. Nagulat si Aliana. Marco, bakit? Asawa mo ako. Ang kwarto natin nasa itaas. Mataas ang kama. Pagod na ako kung bubuhatin pa kita pataas-baba sa tuwing iihi ka. Saka, ang amoy gamot sa katawan mo ay nakakasuka. Kailangan ko ng mahimbing na tulog para makapagtrabaho bukas at makabayad sa utang natin sa ospital. Pero, Marco, malamig dito. May mga lamok. Magkumot ka, huwag kang maraming reklamo. Pinatay ni Marco ang ilaw sa sala, iniwan ang kabuuang dilim. At isa pa, huwag kang sisigaw para humingi ng tulong. Kapag narinig ka ng kapitbahay at mapahiya ako, bukas na bukas din, iiwan kita sa isang home for the aged. Malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Malinaw na narinig ni Aliana ang tunog ng kandado. Napasiksik si Aliana sa masikip na sofa sa gitna ng kadiliman. Ang pisikal na sakit sa kanyang mga binti ay hindi maikukumpara sa takot na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya ang isang nakapangingilabot na bagay noong gabing iyon. Hindi lang stress o pagod si Marco. Sinusubukan ni Marco na sirain ang kanyang pag-iisip unti-unti hanggang sa siya'y tuluyang masira. Sa gitna ng kanyang pag-iyak na pinipigilan ng amoy kulob na unan, marahang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Isang mensahe mula sa parehong numero. Ang misteryosong numerong nagpakilalang si Sandra. Ang laman ay isang litrato. Isang litrato ni Marco na kasalukuyang nakangiti habang nakikipag-video call. Sa sulok ng screen ng cellphone ni Marco sa litrato, makikita ang isang magandang babae na nakasuot ng seda na pantulog. Ang caption, "Sweet dreams." Ha? Sabi ng asawa mo, nakahinga na raw siya ng maluwag na makakatulog ng mag-isa. Huwag kang mag-alala. Ako ang kakausap sa kanya hanggang umaga. Mahigpit na hinawakan ni Aliana ang cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Nagsimulang sumiklab ang galit sa likod ng kanyang mga luha. Ngunit wala siyang magawa. Siya ay nakakulong sa sarili niyang bahay, paralisado at pinagtaksilan, habang ang gabi ay napakahaba pa. Ang kulay abo na langit noong hapong iyon ay tila napakababa na parang handang ibuhos ang hindi na kayang tiisin na kalungkutan. Mula pa kaninang umaga, ang pakiramdam sa loob ng bahay ay mainit kahit na lumalamig na ang panahon sa labas. Si Marco ay pabalik-balik sa sala, hindi mapakali. Paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang relo at cellphone. Nay, siguraduhin mong malinis ang guest room. Dapat tama ang amoy. Huwag na huwag kong maaamoy ang gamot ni Aliana. Utos ni Marco sa kanyang ina. Si Aliana, na nakahiga pa rin sa sofa, ay nakikinig lamang na may pusong nagdurugo. Alam niya kung sino ang darating. Si Sandra. Pupunta ang babaeng iyon sa bahay na ito. Ang bahay na ang mga pader ay pininturahan mismo ng mga kamay ni Aliana. Ang bahay na ang hulog ay tinulungan ni Aliana gamit ang kanyang ipon ng palihim. Marco, dadalhin mo siya rito? Sa harap ng asawa mong may sakit? Boses ni Aliana na pinipigilan ang galit na sumasabog sa kanyang dibdib.
Huminto si Marco sa paglalakad. Tiningnan niya si Aliana na may pandidiri, na para bang nakakita ng dumi sa kanyang sapatos. Dahil nga may sakit ka at walang silbi, kailangan ko ng aliw, Aliana. Dadating si Sandra, dala ang masasarap na pagkain para kay nanay. Nagmamalasakit siya sa pamilya ko. Hindi tulad mo na puro hingi lang ng tubig ang alam. Pero bahay ko rin ito, Marco. Asawa mo pa rin ako. Sinubukan ni Aliana na umupo kahit na sumisigaw sa sakit ang kanyang likod. Asawa? Ha! Tumawa si Marco nang may pangmamaliit. Mula ngayon, ang status mo lang dito ay nakikitira. At para malaman mo, ayaw ni Sandra ng pangit na tanawin. Ang presensya mo sa sofa na ito ay sumisira sa ganda ng bahay. Walang babala, kinuha ni Marco ang isang malaking bag mula sa kwarto. Iyon ang bag na naglalaman ng mga damit ni Aliana na dinala mula sa ospital. Inihagis ni Marco ang bag papunta sa harap ng pinto, kaya't bahagyang kumalat ang laman nito. Marco, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Aliana sa takot. Umalis ka! Malamig na sabi ni Marco. Ano? Umalis ka? Sigaw ni Marco. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Dalhin mo ang mga gamit mo at umalis ka rito. Sawang-sawa na ako. Gusto kong mabuhay ng payapa kasama si nanay at si Sandra. Isa ka lang pabigat na nagdudulot ng kamalasan. Marco, lumpo ako. Saan ako pupunta? Uulan na sa labas. Umiiyak na sabi ni Aliana. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng sofa. Lumabas si Aling Remedios mula sa kusina. Sa halip na ipagtanggol siya, namaywang pa ito. Umalis ka na. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng importanteng bisita. Baka mainis si Sandra kapag nakakita ng pulubi sa sala. Walang awa si Marco. Marahas niyang hinila ang braso ni Aliana kaya't nahulog ang payat niyang katawan mula sa sofa papunta sa matigas na sahig. Napasigaw si Aliana sa sakit nang tumama ang kanyang balakang. Ngunit, nabulag na ang puso ni Marco. Kinaladkad niya si Aliana, tulad ng isang sako ng bigas, papunta sa pinto. Ang mga lumpong binti ni Aliana ay walang magawang kinaladkad. Nag-iwan ng manipis na gasgas sa sahig. Sinubukan ni Aliana na kumapit sa paa ng mesa, sa hamba ng pinto, kahit saan para makakapit, ngunit mas malakas si Marco. Bumukas ang pinto. Agad na humampas ang malakas na hangin sa kanyang mukha. Umalis ka at huwag ka nang babalik hanggat hindi gumagaling ang mga paa mo na imposibleng mangyari. Sa isang malakas na tulak, inihagis ni Marco ang katawan ni Aliana sa magaspang na semento ng terasa. Pagkatapos ay sinipa niya ang bag ni Aliana hanggang sa mahulog ito sa bakuran na nagsisimula ng magputik. Teka, Marco! Marco, wag ganito. Parang awa mo na. Gumapang si Aliana para abutin ang laylayan ng pantalon ni Marco. Iwinaksi ni Marco ang kamay ng kanyang asawa gamit ang paa. Blam, isinara ng mahigpit ang pinto. 2 beses narinig ang tunog ng kandado. Inihiwalay si Aliana mula sa buhay, na ipinaglaban niya sa loob ng 3 taon. Sa sumunod na sandali, tila nakiiyak ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan, hindi ambon, kundi isang marahas na pagbuhos. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na ang katawan ni Aliana. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang walang tigil na pag-iyak. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tiningnan ni Aliana ang tarangkahan na 5 metro ang layo. Kailangan niyang makaalis sa bakuran na ito bago pa siya makita ni Marco o ni Sandra at lalo pa siyang hiyain. Gamit ang natitirang lakas, kinaladkad niya ang kanyang sarili sa matutulis na bloke ng semento. Nagasgas ang kanyang mga tuhod, dumugo ang kanyang mga siko. Gumapang siya sa ilalim ng malakas na ulan. Sa harap ng bakal na tarangkahan na bahagyang bukas, nakita niya ang kanyang bag na basang-basa na sa putik. Wasak! Lahat ay wasak. Nang makarating si Aliana sa kalsada sa labas ng tarangkahan, naubos ang kanyang lakas. Napahandusay siya sa gilid ng daan, handa nang masagasaan ng anumang sasakyan. Malabo. Sa likod ng makapal na kurtina ng ulan, nakita niya ang isang taong madalas na nakaupo sa outpost sa kabilang kalsada. Si Mang Delphine iyon. Ang matandang pulubi na pilay at laging nakasuot ng lumang salakot. Ang taong palaging binibigyan ni Aliana ng nakabalot na kanin tuwing umaga. Ginang Aliana,
Narinig niya ang boses na iyon, ngunit kakaiba. Hindi nanginginig tulad ng isang matanda. Ang boses ay matatag, malalim, at may awtoridad. Dahan-dahang tumingala si Aliana. Mahapdi ang kanyang mga mata dahil sa ulan. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpatigil sa kanyang hininga. Si Mang Delfin ay hindi na nakayuko. Ang kanyang lumang salakot ay tumilapon na sa kanal. Ang kanyang baluktot na tungkod ay binali niya sa isang kamay at itinapon. Ang taong iyon ay nakatayo ng tuwid na pakatikas. Matangkad at malaki ang kanyang pangangatawan, naglalabas ng isang nakakatakot na aura na matagal nang itinago sa likod ng pekeng kuba. May suot siyang earpiece sa kanang tainga na kumikinang ng asul. Isang malaking itim na payong ang bumukas. Pinoprotektahan si Aliana mula sa malakas na ulan. "Patawarin ninyo po ang aking pagkahuli, senyorita," sabi ni Mang Delfin. Ang kanyang pananalita ay naging formal at puno ng paggalang. Bago pa man makapagtanong si Aliana, isang mahaba at marangyang itim na limusin ang dahan-dahang lumiko, hinahawi ang ulan. Ang matatalim nitong ilaw ay tumutok sa tarangkahan ng bahay ni Marco, na tila hinahamon ang mga nakatira doon. Dalawang lalaking nakaitim na suit na may matitipunong katawan ang lumabas mula sa kotse. Tumakbo dala ang isang mukhang modernong medical stretcher. "Mang Delfin," bulong ni Aliana. Nanginginig ang kanyang mga labi sa ginaw at pagkalito. Lumuhod ang matanda sa harap ni Aliana. Walang pakialam kung madumihan ang kanyang pantalon sa putik. Tinitigan niya si Aliana ng matalim. "Isang tapat na tagapagtanggol. Ang pangalan ko po ay Delfin, ang hepe ng seguridad ng pamilyang De Villa. Inutusan po ako ni Don Ricardo na bantayan kayo ng palihim sa loob ng 3 taon," mariin niyang sabi. Pagkatapos ay lumingon siya sa dalawang lalaking nakasuit. Iangat ang senyorita, dahan-dahan sa kanyang gulugod. "Aktibahin ang VIP protocol." "Masusunod, komandante." Nang dahan-dahang iangat ang katawan ni Aliana sa malambot at mainit na stretcher, tumayo si Mang Delfin at hinarap ang bahay ni Marco. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang susi ng mamahaling kotse at isang satellite phone. Pinindot niya ang isang pindutan. "Target secured." Simula ng operasyon ng paghihiganti. Wasakin ang lahat ng financial access ni Marco Prasetya sa loob ng 10 minuto. Si Aliana, na halos walang malay, ay pinanood ang lahat na parang isang panaginip. Sa likod ng tarangkahan, nakita niya ang kurtina ng bintana na bahagyang sumilip. Ang mukha ni Marco ay nakasilip, maputla at nakatulala habang pinapanood ang higanting limusin na nakaparada sa harap ng kanyang munting bahay. Habang ang kanyang baldado na asawa ay ipinapasok sa kotse na parang isang reyna. Ang pinto ng kotse ay nagsara nang may malumanay ngunit matatag na tunog. Agad na pinatahimik ang ingay ng ulan at hangin sa labas. Isang marangyang katahimikan ang bumalot. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mainit. Amoy mamahaling katad at kahoy, kabaligtaran ng amoy putik at basang aspalto na nakadikit sa katawan ni Aliana. Nanginginig pa rin si Aliana, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagkabigla na kanyang naranasan. Nakahiga siya sa medical stretcher na ligtas na nakakabit sa likuran ng maluwag na limusin. Mababa ang presyo ng dugo, hindi regular ang tibok ng puso. Bigyan ng mainit na dextrose at mababang dosis ng pampakalma, utos ng isang babaeng nakaunipormeng paramediko na mabilis na nagkabit ng tubo sa braso ni Aliana. Sa kabilang upuan, si Mang Delfin, na ngayon ay wala ng maruruming damit, ay nakaupo ng tuwid. Inabot niya ang isang makapal na tuwalya sa nurse para ibalot kay Aliana. "Senyorita Aliana," malumanay na sabi ni Delfin, puno ng pagsisisi. Napanood po ni Don Ricardo ang lahat sa hidden CCTV na ikinabit ko sa poste sa tapat ng bahay na iyon. Napakalaki po ng kanyang galit. Tumingin si Aliana sa kisame ng sasakyan na pinalamutian ng mga LED na ilaw na parang mga bituin. Muling tumulo ang kanyang luha. "Mang Delfin, kaya pala, kayo. Ang tungkulin ko po ay bantayan kayo, senyorita. 3 taon na ang nakalipas. Ipinilit ninyong mamuhay ng mag-isa
nagpanggap na isang ulila at mahirap na dalaga para lamang makahanap ng isang lalaking tunay na magmamahal sa inyo anuman ang inyong estado nang hindi tinitingnan ang yaman ng pamilyang De Villa. Pinagbawalan po akong makialam, maliban na lang kung nasa panganib ang inyong buhay, ikinuyom ni Delphine ang kanyang kamao. At ngayong gabi, muntik na kayong patayin ng walang hiyang asawa na iyon. Ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata. Ang kanyang eksperimento sa pag-ibig ay isang kabiguan. Itinaya niya ang lahat para kay Marco. Tinalikuran ang marangyang buhay. Itinago ang kanyang pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking korporasyon para lamang itapon na parang basura nang hindi na gumana ang kanyang mga paa. Ang tunay na pag-ibig na kanyang hinanap ay isang ilusyon lamang pala. Hindi siya mahal ni Marco. Ang mahal lang ni Marco ay ang kaginhawaang ibinibigay ni Aliana bilang isang masunurin at murang asawa. Samantala, sa likod ng tarangkahan ng maliit na bahay na ngayon ay tila napakaliit. Nakatayo pa rin si Marco sa terasa na bahagyang nakabuka ang bibig. Pinanood niya ang mga ilaw sa likod ng limusin na maglaho sa kanto. "Sino yun, Marco?" Lumitaw si Aling Remedios mula sa loob. May dalang walis tingting na para bang magtataboy ng langaw. Kumunot ang noo ni Marco. Ang kanyang makitid na pag-iisip ay sinusubukang maghanap ng lohika. Imposibleng may kakilalang mayaman si Aliana. Ulila, yon, mahirap, at tanga. Baka sindikato ng human trafficking, nay. O baka kerida siya ng isang matandang hukluban, sabi ni Marco. Sinusubukang itago ang kanyang insecurities. Mas mabuti na. Para malaman niya na ang baldado niyang katawan ay 4 kilo lang ang halaga. Ang importante, umalis na siya. Maghanda na tayo. Darating na si Sandra. Isinara ni Marco ang pinto. Ikinulong ang kanyang nakaraan sa labas. Hindi namamalayan na kagigising lang niya sa isang natutulog na dragon. Ang isang oras na biyahe ay tila napakaikli. Maayos na pumasok ang limusin sa isang 5 metrong taas na bakal na tarangkahan na may nakaukit na sagisag. Ang mga unipormadong security guard ay yumukod ng may paggalang. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang mansyon na may istilong European classic. 12-dosenang mga katulong ang nakalinya, nakayuko. Bumukas ang pinto, ngunit hindi isang katulong ang sumalubong, kundi isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na kulay abong suit na tila nagusot dahil sa pag-aalala. Matigas at may autoridad ang kanyang mukha. Ngunit nang makita si Aliana na ibinababa gamit ang stretcher, gumuho ang kanyang depensa. Iyon si Don Ricardo de Villa, ang ama ni Aliana, isa sa pinakamayamang tao sa bansa. "Anak ko," nanginginig niyang sabi. Ang kanyang magaspang na kamay na sanay pumirma ng mga trilyong pisong kontrata ay nanginginig ngayon habang hinahaplos ang malamig at may pasa na pisngi ni Aliana. "Patawarin mo si Papa. Patawarin mo si Papa dahil hinayaan kitang maglaro ng bahay-bahayan kasama ng pobreng lalaking iyon nang masyadong matagal," napahagulgol si Aliana. Ang pakiramdam ng seguridad na nawala sa kanya sa loob ng 3 taon ay muling yumakap sa kanya. Itinuwid ni Ricardo ang kanyang katawan. Ang kanyang malungkot na mukha ay agad na naging isang nakakatakot na maskara ng galit. Lumingon siya kay Delphine. "Delphine, wasakin mo siya ngayong gabi rin. Bilhin mo ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sibakin mo siya ng walang dangal. Sunugin mo ang bahay niya. Siguraduhin mong wala siyang makakain bukas." Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo, nagpanginig sa mga katulong. Tumango si Delphine. "Masusunod. Don, naka-standby na po ang legal at field teams." Teka, ang isang mahinang salita ay nagpatigil sa lahat. Lahat ng mata ay napunta kay Aliana na nakahiga pa rin. Kahit walang lakas ang kanyang katawan, nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Wala na ang tingin ng isang asawang nagmamakaawa. Wala na ang takot. Tinitigan ni Aliana ang kanyang ama. "Huwag niyo po siyang wasakin ngayon pa," mahinang sabi ni Aliana. "Bakit? Mahal mo pa rin ba siya matapos kanyang ihagis sa putik?" Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo. "Hindi," malamig na sagot ni Aliana. Isang manipis at nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. "Kung wawasakin niyo siya ngayong gabi, magugulat lang siya sandali at magdurusa sandali. Masyadong madali yon para sa kanya."
Ang agarang kamatayan ay isang biyaya pa. Huminga ng malalim si Aliana, tinitipon ang natitirang lakas. Itinapon niya ako dahil akala niya pabigat ako. Itinapon niya ako dahil akala niya magtatagumpay siya at yayaman kasama ng ibang babae. Gusto ko muna siyang paliparin ng mataas pa. Hayaan niyo siyang maramdaman na nasa itaas siya. Hayaan niyo siyang maramdaman na nanalo siya. At pagkatapos, tanong ni Ricardo, nagsisimula ng maintindihan ang plano ng kanyang anak. At pagkatapos, babaliin ko ang kanyang mga pakpak isa-isa. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang basurang tinapon niya ang siyang tanging oxygen na kailangan niya para huminga. Gusto kong makita siyang gumapang sa mga lumpo kong paa, nagmamakaawa tulad ng paggapang ko sa kanya kanina. Lumingon si Aliana kay Delphine. Mang Delphine, kanselahin ang utos na sunugin ang bahay, pero i-block niyo ang access sa kanyang mga credit card ng dahan-dahan. Palabasin niyong may system error lang ang bangko. Hayaan niyo siyang mapahiya sa harap ng kerida niya ngayong gabi. Sandaling natahimik si Ricardo. Pagkatapos ay isang ngiti ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagbalik na ang kanyang anak. Ang dugong de Villa na dominante at walang awa ay sa wakas ay nagising na. Sige, hinaplos ni Ricardo ang buhok ng kanyang anak. Gawin mo ang gusto mo, mahal. Ang lahat ng yaman ng de Villa ay laruan mo na ngayon. Gamitin mo para durugin siya ng dahan-dahan. Sa ilalim ng humihinang ulan, ipinasok si Aliana sa kanyang palasyo. Sa kanyang isipan, hindi na niya iniisip ang sakit sa kanyang likod. Abala ang kanyang isip sa pagbuo ng isang plano. Gusto ni Marco ng pera at estado sa buhay, kaya bibigyan siya ni Aliana ng isang palabas kung ano ang tunay na pera at estado sa buhay. Ihanda niyo ang pinakamahusay na nerve specialist mula sa Germany. Utos ni Aliana sa hepe ng mga katulong habang dinadala siya sa malawak na sala. Kailangan kong gumaling. Kailangan kong tumayo ng tuwid kapag wawasakin ko na sila. Ang atmosfera sa maliit na bahay ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang oras. Umaambon pa rin sa labas. Ngunit sa loob ng sala, malakas ang tawanan. Wala na ang amoy ng effervescent oil o ang maasim na amoy ng pawis ng may sakit na laging inirereklamo ni Marco. Ang hangin ngayon ay puno ng amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng bagong deliver na kambing satay at martabak. Nakaupo si Sandra sa sofa, ang parehong sofa kung saan naghihirap kanina si Aliana ng may karangyaan. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na hanggang tuhod na nagpapakita ng kanyang makinis na mga binti. Kabaligtaran ni Aliana na laging nakasuot ng duster. Naku, itong si Sandra talaga ang ideal na asawa, puri ni Aling Remedios habang kumakain ng satay. Nagdala ng maraming pagkain, mabango, at maganda pa, malayong malayo sa parasitiko na yon. Mas maluwag ang bahay kapag walang nakaharang na wheelchair. Mahinang tumawa si Sandra. Ang tawa niya ay malutong, ngunit walang laman. Naku, sinay naman. Gusto ko lang mapasaya si Marco. Kawawa naman siya. Nahadlangan ang career niya dahil sa negatibong aura sa bahay na ito. Si Marco, na nakaupo sa tabi ni Sandra, ay ngumiti ng malapad, pakiramdam ay isang hari. Tila nawala ang bigat sa kanyang mga balikat. Inakbayan niya si Sandra nang walang pag-aalinlangan. Tama ka, mahal. Ang gaan sa pakiramdam, parang pumutok na pigsa. Ngayon, makakapag-focus na ako sa pag-abot sa target na maging manager. Speaking of Marco, inilapit ni Sandra ang kanyang katawan. Hinawakan ang hita ni Marco. Nag-order ako ng imported na wine kanina sa app ko, pero may problema ang digital wallet ko. Pwede mo bang bayaran muna? Papalitan ko na lang mamaya para mas masaya ang selebrasyon natin. Walang problema. Mayabang na sagot ni Marco. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang kakayahang pinansyal sa harap ng babaeng kanyang nililigawan. Kahit sakto lang ang kanyang sweldo, mayroon siyang credit card na may malaking limit na bihira niyang gamitin dahil pinagbabawalan ni Aliana. Kinuha ni Marco ang kanyang smartphone, binuksan ang banking app at iniscan ang QR code na ipinakita ng delivery rider na kararating lang. Malaki ang halaga, 2,000 piso para sa 2 bote. Pinindot ni Marco ang pay button. Naglo-loading. Naghintay si Marco na may tiwala sa sarili. Ngunit
Hindi tumitigil ang umiikot na bilog sa screen. Biglang lumitaw ang isang pulang notifikasyon. Transaction declined. Please contact your issuing bank. Asterisk. Kumunot ang nu ni Marco. Hala, bakit ayaw? Bakit Marco? Mahina ang signal? Tanong ni Sandra. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Siguro. Teka, gamitin ko yung isa kong card. Sinubukan ni Marco ang kanyang pangunahing debit card, kung saan pumapasok ang kanyang sweldo. Sinubukan niya ulit. Naglo-loading. Transaction declined. Card is frozen. Nagsimulang mamasa ang noo ni Marco. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Sinubukan niya ulit gamit ang isang pay later service. Pareho ang resulta. Your account is temporarily suspended. Ang rider sa labas ay nagsimula ng tapikin ang kanyang relo. Sir, tuloy po ba? Marami pa po akong delivery. Namula ang mukha ni Marco sa hiya. Isang future manager ay hindi makapagbayad ng 2,000 sa harap ni Sandra. Sis, mukhang down lahat ng bangko dahil sa ulan kanina, palusot ni Marco. Nanginginig ang kanyang boses. May cash ka ba diyan? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Sandra. Isang bahid ng pagkadismaya o marahil pandidiri ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong tinakpan. Naman Marco, lahat talaga down? Sige na nga, pera ko muna. Kinuha ni Sandra ang kanyang leather na wallet at nag-abot ng ilang pirasong 1,000 piso sa rider. Nakatulala lang si Marco. Nasaktan ang kanyang ego. Si Aling Remedios, na walang alam, ay nagsalita lang. Ganyan talaga ang teknolohiya, minsan nag-error. Ang importante, nakuha natin ang alak. Tara, inom. Ngunit hindi mapakali si Marco. Lihim siyang pumunta sa banyo para tawagan ang call center ng bangko. We're sorry. The number you have dialed is currently busy. Please try again later. Mahinang ibinagsak ni Marco ang kanyang cellphone sa lababo. Lintik. Bakit sa ganitong importanteng pagkakataon pa nagloko? Bulong niya. Hindi niya alam na sa isang high-tech na control room, ilang kilometro ang layo, ang IT team ni Aliana ay nakangiti habang pinapanood ang graph ng pag-aalala ni Marco. Pagbalik ni Marco sa sala, pilit na nagpapakita ng peking saya, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi notifikasyon mula sa bangko, kundi isang email mula sa opisina. 9:09 ng gabi. Bihirang mag-email ang HR ng ganitong oras. Tumalon ang pag-asa ni Marco. Siguradong promotion letter to, sabi niya sa sarili. Inisip niyang baka sorpresa ito mula sa kanyang boss dahil ang presentasyon na inihatid ni Aliana kanina ay naging matagumpay. Nanginginig sa tuwa, binuksan ni Marco ang email sa harap ng kanyang ina at ni Sandra. Magandang balita ba, anak? Puno ng pag-asang tanong ni Aling Remedios. Tiningnan ni Marco ang screen. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang itsura ng takot. Subject: Postponement of Promotion and Internal Audit. To Mr. Marco Prasetya. Alinsunod sa direktiba mula sa bagong pamunuan na kagagaling lang sa pag-acquire ng ating parent company ngayong hapon, ipinapaalam namin na ang lahat ng proseso ng promosyon ay ipinagpapaliban hanggang sa isang hindi patiyak na petsa. Bukod dito, natuklasan ng isang external audit team ang mga indikasyon ng irregularidad sa mga ulat ng gastusin ng inyong team sa nakalipas na 6 na buwan. Kinakailangan kayong humarap sa opisina ng CEO bukas ng 8:00 ng umaga para sa isang paglilinaw. Dalhin ang lahat ng pisikal na ebidensya. Paalala, ang hindi pagpapatunay ng transparency ay maaaring magresulta sa pagkatanggal sa trabaho at mga kasong kriminal. Napaupo si Marco sa sofa. Halos malaglag ang kanyang cellphone. Bakit Marco? Ang putla mo? Tanong ni Sandra. Ang tono niya ngayon ay nagdududa, hindi nag-aalala. Ang kumpanya na-acquire ng iba. Napostpone ang promotion ko at iniimbestigahan ako sa mga gastusin. Ano? Napasigaw si Aling Remedios na bitawan ang hawak na satay. Ibig sabihin, inaakusahan kang nagnakaw, Marco? Sabi mo maliit ang sweldo mo dahil tapat ka? Bakit may ganitong problema ngayon? Hindi ako nagnakaw. Nay, siguro nag-markup lang ng kaunti para sa gasolina o yosi. Normal lang yon, di ba? Lahat naman ginagawa yon.
panik na depensa ni Marco. Biglang naging madilim ang masayang selebrasyon. Dahan-dahang inilapag ni Sandra ang kanyang baso ng alak. Tumingin siya kay Marco nang may kalkulasyon. Hindi siya tanga. Lumapit siya kay Marco dahil nangako ito ng posisyon bilang manager na may malaking sahod at company car. Kung may problema si Marco, bakit pa siya mananatili dito? Marco, lumamig ang boses ni Sandra. Kung matatanggal ka sa trabaho, paano na yung hulog sa kotse ko na ipinangako mong tutulungan akong bayaran? Tiningnan ni Marco si Sandra, pagkatapos ay ang kanyang ina, at ang screen ng kanyang cellphone na nagpapakita ng zero balance. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang batok. Isang masamang kutob ang bumabagabag sa kanya. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanya. At sa labas, muling kumulog na tila pinagtatawanan ang kapalaran ni Marco na nagsisimula pa lamang. Isang buwan ang lumipas mula sa gabing iyon. Sa isang pribadong rehabilitation room na may mga pader na salamin na nakaharap sa isang hardin na may istilong zen, nakikipaglaban si Aliana sa gravity. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang branded na sportswear. Mabilis ang kanyang paghinga, ngunit matalim ang kanyang tingin na para bang may target siyang kailangang asintahin. Isa pang hakbang, Senyorita Aliana. Tumutok sa sakong, hindi sa dulo ng daliri, utos ni Dr. Klaus, ang pinakamahusay na espesyalista sa nerbiyos na direktang dinala mula sa Berlin. Mahigpit na hinawakan ni Aliana ang mga bakal na suporta hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang matinding sakit ay gumagapang pa rin sa kanyang gulugod. Sa tuwing ililipat niya ang kanyang timbang, para siyang tinutusok ng libu-libong mainit na karayom. Dati, ang sakit na ito ay tiyak na magpapasuko sa kanya. Ngunit ngayon, bawat sakit ay nagsisilbing panggatong. Ang imahe ng mukha ni Marco na nandidiri, ang tawa ni Aling Remedios na nang-iinsulto, at ang ngisi ni Sandra. Lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Kaya ko to, bulong ni Aliana. Gamit ang natitirang lakas, pinilit niyang ihakbang ang kanang paa. Tumapak ito ng perpekto sa sahig. Kahanga-hanga. Pumalakpak si Dr. Klaus. Ang pag-unlad ninyo ay hindi kapani-paniwala. Karaniwan, tumatagal ng 6 na buwan para umabot sa yugtong ito. Binitawan ni Aliana ang mga bakal. Tumayo siya ng tuwid ng walang tulong. Kahit ilang segundo lang, bago mabilis na inabot ni Mang Delfin ang isang tungkod na gawa sa itim na kahoy na may pilak na hawakan na may ukit na ulo ng dragon. Ang tungkod ay hindi lang isang suporta, kundi isang aksesorya na nagdaragdag ng aura ng kapangyarihan. Salamat, Doktor, malamig na sabi ni Aliana. Ngayon, mayroon akong negosyong kailangang tapusin. Lumakad si Aliana palabas. Mabagal, ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Bawat katok ng kanyang tungkod sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw ng banta. Sa pangunahing opisina, naghihintay si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay masaya nang makita ang kanyang anak na pumasok na nakatayo. Kamusta na ang Siptacaria Corporation? Ang kumpanya ng dati mong asawa? Tanong ni Aliana. Umupo agad sa harap ng kanyang ama. Ngumiti si Ricardo. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa harap ni Aliana. Ayos na, anak. Ang tahimik na pag-acquire ay 100% ng tapos. Ang lumang board of directors ay pinalitan na natin. Ngayon, ikaw na ang may-ari at bagong CEO. Ang kapalaran ng 3,000 empleyado, kasama si Marco Prasetya, ay nasa iyong mga kamay. Binuksan ni Aliana ang folder. Nandoon, sa marketing division, ang pangalan ni Marco Prasetya ay nakalista pa rin bilang senior staff na may pulang marka, under audit. Nananatili pa rin pala ang asong yon. Sarkastikong bulong ni Aliana. Ayon sa ulat, nagbebenta siya ng mga ari-arian para matakpan ang mga natuklasan sa audit, sabi ni Delfin. Naibenta na niya ang kanyang kotse at motorsiklo. Ngayon, nagko-commute na lang siya. Ang iyong dating biyenan ay nagsimula ng isangla ang kanyang mga alahas. Ngunit si Marco ay nagsisikap pa ring magmukhang mayaman sa harap ng kanyang kerida. Nangutang siya sa mga online lending app para bilhan ng peking bag ang babae. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Aliana. Nakakaawa.
Siya mismo ang humuhukay ng sarili niyang libingan. Tumayo si Alyana at lumapit sa isang malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi na si Alyana, ang abang tagapaglingkod na nakasuot ng kupas na duster. Ang babae sa salamin ay nakasuot ng isang puting blazer mula sa isang taga-disenyo sa Paris. Ang kanyang buhok ay nakaistilong bob cut na bumagay sa kanyang mukha na may eleganteng makeup. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa, kundi mga mata ng isang reyna na handang pugutan ang mga traidor. Pa, tawag ni Alyana. Maghanda kayo ng isang gala para sa pagpapakilala sa bagong CEO sa susunod na linggo. Lahat ng empleyado ay kailangang dumalo kasama ang kanilang mga partner. Mag-arkila ng pinakamahal na ballroom sa isang 5-star hotel. Magpapakita ka doon? Tanong ni Ricardo. Siyempre. Gusto kong makita ang mukha ni Marco. Kapag nalaman niya kung sino ang kanyang bagong boss, lumingon si Alyana, itinuktok ang kanyang tungkod. Pero bago yan, magpadala kayo ng isang espesyal na P, invitation sa mesa ni Marco. Gawin itong eksklusibo, na para bang siya ang pangunahing kandidato para sa promosyon. Bakit kailangan gawin yon? Para mahulog ang isang tao mula sa pinakamataas, kailangan mo muna siyang paliparin. Bigyan natin siya ng maling pag-asa. Hayaan natin siyang maramdaman na espesyal siya. Gusto kong gastusin niya ang kanyang huling pera para sa gabing iyon. Gusto kong dumating siya ng may sukdulang kayabangan bago ko yurakan ang kanyang dangal sa harap ng daan-daang tao. Noong gabing iyon, isang espesyal na courier ang dumating sa isang masikip na inuupahang kwarto. Dahil ang kanilang bahay ay na-foreclose na. Si Marco ay kumakain ng hilaw na instant noodles nang may kumatok. Isang courier ang nag-abot ng isang itim na sobre na may gintong tinta. Binuksan ito ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Eksklusibong imbitasyon para sa gala dinner. Para kay G. Marco Prasetya, kandidato para sa marketing manager. Inaanyayahan kayong maupo sa pangunahing P table kasama ang bagong may-ari ng kumpanya. Halos sumabog ang puso ni Marco sa tuwa. Nanay! Sandra! Sigaw niya. Yayaman na yulit tayo. Nakita ng bagong boss ang potensyal ko. Inimbitahan ako sa table ng big boss. Hindi niya alam na ang P table na iyon ay isang execution table na inihanda para sa kanya. Ang itim na imbitasyon na may gintong tinta ay naging pinakasagradong bagay sa masikip na tirahan ni Marco. Simula nang matanggap ito, hindi niya ito tigilan sa paghaplos na para bang hawak niya ang tiket patungong langit. Pangunahing table. Sigurado ka bang hindi ito scam, Marco? Tanong ni Sandra habang namimili ng damit sa kanyang sira-sirang plastik na aparador. Simula nang maghirap si Marco, nagbago ang ugali ni Sandra. Wala nang malambing na tawagan, puro na lang reklamo. Ano ka ba, Sandra? Tingnan mo itong logo. Totoo to. Narinig mo naman ang tsismis sa opisina. Maglilinis daw ang bagong may-ari at mag-aangat ng mga may potensyal. Ako yon, sumimangot si Sandra. Sige na nga, pero ayokong pumunta sa 5-star hotel na ganito ang suot. Kung gusto mong samahan kita sa P table, ibili mo ako ng bagong damit. Yung imported, ayokong mapahiya sa harap ng bago mong boss. Natahimik si Marco. Walang laman ang kanyang pitaka. Ngunit ang kanyang pride ang pinakamahalaga. Sige, bibili tayo bukas. Desperadong sagot ni Marco. Saan ka kukuha ng pera? Tanong ni Aling Remedios. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina at napunta ang kanyang tingin sa pulso nito. Nandoon ang natitirang hiyas. Isang gintong pulseras na pamana ng kanyang yumaong ama. Nay! Lumapit si Marco, nagmamakaawa. Gusto niyo naman akong magtagumpay ulit, di ba? Nay, investment lang to. Kapag naging manager na ako, papalitan ko yang pulseras nyo. Bibilhan ko kayo ng may diamante. Pagkatapos ng mahabang debate, nanaig ang kasakiman. Ang pulseras ay naibenta. Kinabukasan, si Marco at Sandra ay naglakad sa isang mamahaling butik. Sa perang pinagbentahan, bumili si Marco ng isang 40,000 na suit at isang 50,000 na pulang bestida para kay Sandra.
Ang natira ay ginamit niya para umarkila ng sapatos at magpasalon. Grabe, ang gwapo mo, mahal. Puri ni Sandra, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil mukha na namang may pera si Marco. Tiningnan ni Marco ang sarili sa salamin. Pakiramdam niya ay hindi siya matatalo. Iiyak ng dugo si Aliana kapag nakita niya ako ngayon. Hindi nila alam na sa kabilang bintana, isang nakatagong kamera ang nagre-record ng lahat. Sa mansyon, pinapanood ni Aliana ang live feed sa kanyang tablet. Ginastos nila ang 1,000 peso sa loob ng isang oras, senyorita. Iyon na ang huli nilang pera, ulat ni Delphine. Hayaan mo sila, ngumiti si Aliana. Kung mas mataas ang kanilang lipad, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Siguraduhin mong ang susundo sa kanila bukas ay ang pinakamagandang sasakyan. Ayokong magkaroon sila ng dahilan para hindi dumating. Masusunod, senyorita. Isa pa. Nag-chat si Raka sa luma kong numero kanina. Kinuha ni Aliana ang kanyang lumang cellphone. May isang mensahe nga mula kay Marco. Aliana, bukas ay magiging opisyal na ako sa kumpanya. Siguradong nagsisisi ka na. Kung gusto mo, pumunta ka sa lobby ng Grand Imperial Hotel bukas. Papayagan kitang panoorin ang tagumpay ko mula sa malayo. Para malaman mo kung gaano ka katanga. Mahinang tumawa si Aliana. Hinuhukay talaga ni Marco ang sarili niyang libingan gamit ang isang gintong pala. Dumating ang gabing pinakahihintay. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay naliligo sa liwanag ng kristal. Daan-daang empleyado ang dumalo. Ang usap-usapan ay tungkol sa kung sino ang misteryosong bagong boss. Isang makinang na itim na sedan ang huminto sa lobby. Bumaba si Marco na may tiwala sa sarili, kasama si Sandra. Naglakad sila sa red carpet. Taas noo. Sa entrance, tiningnan ng isang usher ang imbitasyon ni Marco. Mr. Marco Prasetya. Pakihatid po si Sir sa VP. Table number 1, sa harap mismo ng stage. Halos sumabog sa pagmamalaki ang puso ni Marco. Ang table number 1 ang pinaka-prestihiyoso. Naglakad siya na para bang siya ang bida ng gabi. Ang VP. Table ay walang laman, may 2 upuan lamang. Sa ibabaw ng mesa ay may isang gintong nameplate. Marco Prasetya, Guest of Honor. Grabe. Parang hari ang trato sa'yo. Bulong ni Sandra. Namangha. Umupo si Marco, humigop ng kanyang inumin nang may kayabangan. Ini-imagine niya si Aliana na nagdurusa sa ilalim ng tulay habang siya ay nakaupo sa isang trono. Eksaktong 9:00, dumilim ang mga ilaw. Tumugtog ang isang marangyang orkestra. Isang spotlight ang tumutok sa isang bahagi ng entablado. Mga ginoo at ginang. Mangyaring tumayo para salubungin ang ating bagong may-ari at presidente ng Sipta Karya Corporation. Tumayo si Marco nang may sigla, handang pumalakpak ng pinakamalakas. Gusto niyang siya ang unang makita ng bago niyang boss. Ginang Aliana de Villa. Ang palakpak ni Marco ay natigil sa ere. Nagyelo ang kanyang ngiti. Bumukas ang pinto. Hindi isang matandang dayuhan ang lumabas. Mula sa likod ng kurtina, lumakad ang isang eleganteng babae na nakasuot ng puting suit. Dahan-dahan siyang naglakad, tinutulungan ng isang itim na tungkod. Ang kanyang mukha ay maganda, malamig at matalim. Isang mukha na kilalang-kilala ni Marco, ngunit ngayon ay tila napaka-estranghero. Huminto ang babae sa gitna ng entablado. Tumingin siya ng diretso sa VP, table number 1. Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpayelo sa dugo ni Marco. Magandang gabi sa lahat, malinaw na sabi ni Aliana sa mikropono. Ngunit para kay Marco, ito ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Lalo na sa aking panauhing pandangal sa harap, ang aking pinakamamahal na asawa. Ang baso sa kamay ni Marco ay nahulog at nabasag. Ang tunog ng nabasag na kristal ay parang isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Daan-daang pares ng mata ang bumaling kay Marco na nakatayo. Maputla na parang papel. Aliana, hirap na sabi ni Marco. Sa entablado, perpekto ang tindig ni Aliana. Bakit ka nagulat, mahal? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Hindi ba't nag-chat ka kanina? Gusto mong makita ang tagumpay ko. Heto ako ngayon.
sa pinakamataas na lugar na pinapangarap mo. Nanginginig si Marco. Lumingon siya kay Sandra para humingi ng suporta, ngunit si Sandra ay tulala rin. Napagtatantong pumasok siya sa lungga ng isang leon. Panaginip to. Panaginip lang to, bulong ni Marco. Lumpo ka. Mahirap ka. Ulila ka lang. Correction, mariing putol ni Aliana. Ako si Aliana De Villa, ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Group na nag-acquire sa kumpanyang ito. At ang maliit na bahay na ipinagmamalaki mo? Mas maliit pa yon, sa guardhouse sa gate ng bahay ko. Nagsimula ang bulungan. Mga ginoo at ginang, sabi ni Aliana. Bago tayo mag-usap ng negosyo, tingnan muna natin ang mga nagawa ng ating huwarang empleyado. Pinindot ni Aliana ang isang pindutan. Ang higanteng LED screen sa likod niya ay umilaw. Ang lumabas ay mga screenshot ng chat ni Marco at Sandra. Huwag kang mag-alala, mahal. Pinaalis ko na. Yung baldado. Sirang gamit lang yon. Kapag namatay yun sa kalsada, mas madali na ang lahat para sa tin. Isang alon ng pagkabigla ang bumalot sa silid. Peke yan. Sinisiraan niya ako. Sigaw ni Marco. Peke? Ngumisi si Aliana. Sige, panoorin natin ang video. Nagbago ang screen. Ipinakita ang isang dekalidad na CCTV footage. Ipinakita nito ang gabing umuulan, kung saan kinaladkad ni Marco si Aliana palabas at sinipa ang kanyang mga gamit. Malinaw na nakita kung paano siya itinaboy ni Marco. Hayop! Sigaw ng isang babaeng empleyado. Ang ballroom ay naging isang korte. Ang mga tingin ng paghanga kay Marco ay napalitan ng pandidiri. Umatras si Marco, bumangga sa upuan. Tumingin siya kay Sandra, umaasa ng tulong. Ngunit si Sandra ay marahas na tinanggal ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ni Sandra. "Wala akong alam! Akala ko hiwalay na kayo ng maayos! Halimaw ka pala!" Sinubukan ni Sandra na tumakbo, ngunit hinarangan na siya ng mga security. Tumingin si Aliana sa gulo ng may kasiyahan. Bumaba siya mula sa entablado at lumapit kay Marco. "Aliana," bulong ni Marco, sinusubukang maging manipulative. "Mahal, pag-usapan natin to sa bahay. Tandaan mo, ang langit ng isang asawa ay nasa ilalim ng mga paa ng kanyang asawa." Malakas na tumawa si Aliana. "Asawa? Nawala sa iyo ang karapatang yan. Noong itinapon mo ang mga damit ko sa putik at tungkol sa langit, hindi ka karapat-dapat na maging tsinelas ko man lang." Tumingin si Aliana sa lahat. Marco Prasetya, malakas niyang inanunsyo. "Mula sa sandaling ito, tanggal ka na sa trabaho dahil sa matinding paglabag sa etika at pandarambong." "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Pulis?" Sakto noon, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 pulis. "Mr. Marco Prasetya," sabi ng isang opisyal habang nilalabas ang posas. "Inaaresto ka namin dahil sa pandarambong at pag-abandona sa iyong asawa. KLIK." Ang tunog ng posas ay mas malakas pa sa nabasag na baso. Nagpumiglas si Marco. "Hindi, frame up to." "Nanay, tulong," sigaw niya. Habang kinakaladkad palabas, lumingon siya at nakita si Aliana na nakatayo, nakatingin sa kanya hanggang sa mawala siya sa pinto. Nang magsara ang pinto, naramdaman ni Aliana na nanghina ang kanyang mga binti. "Senyorita," mabilis siyang inalalayan ni Delphine. "Ayos lang ako, Mang Delphine," bulong ni Aliana. "Iuwi mo na ako. Tapos na ang palabas." 6 na buwan ang lumipas. Sa isang masikip na selda, nakaupo si Marco, payat at gusgusin. Ang kanyang araw-araw na gawain ay linisin ang banyo. Ang pagsisisi ang kanyang pagkain araw-araw. Hinatulan siya ng 2 taong pagkakakulong. Mas masakit pa, walang dumadalaw sa kanya. Si Sandra ay naglaho. Maging ang kanyang ina ay bihirang dumating. Si Aling Remedios ay isa na ngayong labandera, nakikitira sa mga kamag-anak. "Kung nagpasalamat lang sana ako noon," bulong ni Marco. Ang alaala ni Aliana na masipag at mapagmahal ay bumabagabag sa kanya. Itinapon niya ang isang diamante para sa isang matulis na bato. Samantala, sa isang parke, masayang naglalakad si Aliana. Wala ng wheelchair, wala ng tungkod. Sa paligid niya, 12 dosenang mga ulila at may kapansanan ang naglalaro
sa isang bagong palaruan. Aliana Cares Foundation. Iyon ang pangalan ng lugar. Ginamit ni Aliana ang kanyang yaman para tulungan ang mga kapuspalad. Senyorita Aliana, lumapit si Mang Delfin dala ang isang folder. Lumabas na po ang desisyon ng korte. Ang inyong divorce ay naaprubahan na. Opisyal na po kayong malaya. Tinanggap ni Aliana ang folder. Hindi niya ito binuksan. Sa wakas, tapos na. Salamat Mang Delfin. Itago mo na yan. Isa pa po. May isang matandang babae kanina sa gate. Gusto raw po kayong makausap. Dati niyo raw pong biyenan. Humihingi ng tawad at trabaho bilang katulong. Sandaling natahimik si Aliana. Naalala niya kung paano siya tinawag na sirang gamit. Kailangan ba niyang magpatawad? Oo, pero kailangan ba niyang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Umiling si Aliana. Bigyan mo siya ng sapat na pera para sa isang linggong pagkain at pamasahe pauwi sa probinsya. Pero huwag mo siyang papasukin at huwag bigyan ng trabaho. Mariin niyang sabi, ang bahay ko ay palasyo ko. Hindi ako nag-aalaga ng mga taong sumubok na wasakin ito. Hayaan siyang matuto na ang bawat gawa ay may katumbas na bunga. Ngumiti si Delfin. Isang napakatalinong desisyon, senyorita. Muling tumingin si Aliana sa mga batang naglalaro. Isang batang may artipisyal na paa ang tumakbo palapit sa kanya, dala ang isang bulaklak. Ate, para po sa'yo. Yumuko si Aliana, isang galaw na dati imposible. Salamat, mahal. Tumingin si Aliana sa maaliwalas na langit. Ang maitim na ulap ay tuluyan nang nawala. Ang bagyo ay nilinis ang kanyang buhay. Iniwan ang isang matabang lupa para sa isang bagong simula. Siya ang reyna ng sarili niyang kaharian. At kung darating muli ang pag-ibig, sisiguraduhin niyang ito ay dahil sa katapatan, hindi dahil sa awa o yaman. Ipinikit ni Aliana ang kanyang mga mata. Nilanghap ang hangin ng kalayaan. Ang kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pagsama sa paglalakbay ni Aliana. Habang isinasara natin ang kabanatang ito, nais ko sanang magtanong at makipag-ugnayan sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Nasaan man kayo sa mundo, sa mga sandaling ito, kayo ba ay nasa bahay, naglalakbay, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Taga saan po kayo? At higit sa lahat, ano ang tumatak sa inyong puso't isipan matapos marinig ang kwentong ito? Anong aral o damdamin ang nais ninyong ibahagi? Lubos kong ikagagalak na mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung naantig ng kwentong ito ang inyong damdamin, isang simpleng pag-like at pag-subscribe sa ating channel ay isang malaking tulong at inspirasyon upang magpatuloy pa sa paglikha ng mga makabuluhang salaysay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po hanggang sa ating susunod na pagkikwento. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik